You're watching ETVN Philippines. Walang karapatan ng simbahan paghiwalayin ang pinagsama. Nasa Bible yun. Ang paghihiwalayin ang pinagsama ng Diyos. Kaya ang gagawin ng simbahan, una, hahanap siya ng dahilan para mapatunayan na yung kanilang kasal is null and void from the beginning. Magandang umaga po ulit. Magandang buhay. Ano po? Tuloy ho tayo sa ating tanungan. Huwag kayong matatakot. At ako'y tutuwa at kayo'y bukas ang loob, bukas ang puso para magtanong. At nang sa gayong paraan ang ating pagkaunawa sa pananampalataya ay maging maliwanag. Ano po? Okay? Madami ho ngayong narito. Katulad ni Michaela, meron ho siyang tatanong sa akin ngayon. Go ahead. Ang question ko po is about po sa divorce. Wow, divorce. Okay. Ano? May bagong panungkala na isinusulong sa Kongreso para sa diborsyo. Magtatakda ng mga dahilan para buwagin ang kasal katulad ng drug addiction, alcoholism, excessive gambling, philandering, psychological incompatibility, physical injury and harassment. Ano masasabi po ninyo sa mga nagsasabing walang malasakit ang simbahan sa mga mag-asawang may ganyang problema? Tungkol ho sa simbahan, I have to tell you na even before divorce, ang simbahan ay concerned na about the couple. Sapagkat naniniwala ho ang simbahan na ang family is the reflection of the Holy Trinity. Mas malalim ang aming pagkaunawa sa pamilya. Hindi yung basta sama-sama laang na ordinaryo. Hindi. Ito'y banal. Ang pamilya ay banal sapagkat ito ang larawan ng Trinity sa langit. Ang God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ganun ang aming pagmamahal sa simbahan. Ngayon, bago naman maging pamilya, edi mag-aasawa muna. Ngayon, halimbawa, at yun ang sinabi mo, halimbawa, madaming mga hindi mapagkaisahan ang mag-asawa, nagkakagulo, nagkakagalit, sari-sari na, tapos dito mo si lalaki, napakaliwa pa ka na hindi mo maintindihan. Lahat na madami na yung binanggit mo dyan. Tama yan. Yan yung mga basis. Kaya, ang simbahan ay talagang tumutulong sa mag-asawa kapag may mga ganyang dahilan. Para ang amin ay hindi divorce. Ang sa simbahan yung declaration of nullity. Yun lang ang pagkakaiba. Kasi ang declaration of nullity is different from divorce. Bakit? Ang ibig sabihin, pag-aaralan ng simbahan, so dudulog yung magsawa, lalaki at babae. Ang simbahan meron ding tribunal. Meron din, parang husgado. Tatanungin ang side ng lalaki, tatanungin ang side ng babae. Okay. Tapos pag-aaralan yan, lahat na. They have the witness. Kung kailangan, kukuha pa ng witnesses. Sabihin. Ngayon, ang ginagawa lang ng simbahan ay una, kung maaari, maghiwalay muna sila. For certain time, yun ang una, separation. Walang masama doon. Para lang, palamig. At baka sila mag-isip-isip din sila at tinuturuan sila ng simbahan kung ano ang kanilang gagawin.
meantime, hindi naman basta hiwalay na basta walang gagawin. Talagang kanila. Ngayon, pagkatapos noon, at talagang wala at hindi pa maaari, okay, balik ulit. Ngayon, sa simbahan, hindi kami nag, ah, walang karapatan ng simbahan paghiwalayin ang pinagsamahan. Nasa Bible yun. Ang paghihiwalayin ang pinagsama ng Diyos. Kaya ang gagawin ng simbahan, una, hahanap siya ng dahilan para mapatunayan na yung kanilang kasal is null and void from the beginning. Ibig sabihin, ikinasal nga, pero walang kasal. Paano mangyayari yun? Ang unang sign, pinilit. Diba? Pagka pinilit ang isang partner, hindi talaga, hindi totoo. Kaya may pagtatanong ang simbahan doon eh. Ang pagkakaparito mo ba'y kusang loob? Di pa makipagtanong. Ngayon, kung pinilit, kung tinakot, kung dinaya, lahat yan ay, kung tawagin, impediments. Kasi na hindi naman alam ng pare. Hindi alam ng simbahan. Lalo't kung hindi sinasabi. Pero kami very, very, very meticulous kami diyan. Kaya kinakausap muna namin ang mag-asawa. Bago mag-asawa. Kayo ba'y pinilit? Pero kuminsan, sisinungan. Kung matuloy ang kasal ng isang pinilit, ng isang tinakot, at ng isang dinaya, kahit napakasal, walang kasal. At kapag yan ay aming natuklasan, yun ang totoo, napakadali. Yun ang declaration of nullity, null and void from the beginning. Kaya hindi namin pinaghihiwalay kung hindi sa simula pa, hiwalay na, hindi kasal eh. Yun ang sa simbahan. Ngayon, at ginagamit ngayon, bukod sa takot, pilit, daya, yan ang mapapadagdag na basis. You're watching ETVN Philippines. Sa amin galing yan. Kaya ang aming malasakit sa mga ikakasal, gayon na lamang at sa mga mag-asawa. Pababayaan ba namin hinaharas ang asawa? Tapos ay cruelty ng asawa. Pababayaan ba namin yan? Tapos yung income, yun ang mas malalim. Yun ang kalimitan. Psychological incompatibility. Kaya sa simula pa talagang hindi pwede. Pag natuklasan namin yan, then it is declared null and void. Lolo Monsi, yung pikot po ba ay kasama dyan? Pikutan nyo, Yung pikot po ba ay kasama dyan? Yeah, Pikot. Ibig sabihin ng pinikot, pag pinikot, ay nabuntis. Sige, sabihin ko na, di nabuntis ng lalaki, Ngayon, edi, sasabihin nung magulang nung kwan, hindi pala, iba pala ang pikot, Ang pikot pala, yung pinilit ng babae, ang lalaki, kaya pikot, Di ba? Ganun ba yun? Kahit na, ay inipilit pa rin. Pikot eh. Yun namang takot, ay yung, halimbawa nabuntis yung babae, tapos sabihin ng magulang, makakasalan mo yan. Ay, hindi ko naman gusto. Ay, wala may kunay. Yun ang pananakot.
maaaring pandadaya. Yung pala naman may asawa na. Yung pala naman ay impotent siya. At alam ba, wala naman siyang erection, impotent eh. Tapos, gusto mag-asawa. Pag natuklasan, nalilabas. Paano po yun pag hindi naman po pinilit o kaya po itinakot? Paano po yun? Tapos along the way ng marriage nila, saka pa lang po naging parang manloloko yung asawa niya. Kaya nga, yun nga. Ito ngayon. Mako-consider pa din po. Kino-consider yan. Kino-consider yan na maging basis. Pero ang tawag po sa kanya ay, Ngayon, dagdag. Later. tawag pa rin po ay declaration of nullity. Pero nullity pa rin. Okay po. Kasi hindi divorce. Hindi divorce. Hindi talaga ina-allow ng simbahan ng divorce. Pag po ba meron na nung, ano nga yung sabi mo? Certificate of nullity. Declaration of nullity. Declaration. Declaration of nullity. So it is- Pwede na po yung mag-divorce po. Hindi nga divorce. Hiwalay na nga. So, dinideclare ng simbahan na from the beginning, you were never married. So, you are single. At mula pa noon. Kaya, you are free to remain. Pero paano po yun? Alam po ba ng lahat ito? Kasi parang mostly po yung mga nakakaranas ito, yung mga mag-asawa na hindi okay, parang hindi nila nabibigyan ng pagkakataon yung sarili nila na maging malaya. Kasi nga, sabi walang divorce sa Pilipinas. Pala, meron naman po palang nag-i-exist na... Kaya lagi kong sinasabi, punta kayo sa simbahan. Punta kayo sa pari at kayo magbukas sa pari ng inyong katatayuan. Ay lagi namang siguro hiya o gayan. Aba, hindi maaaring daanin sa hiya. Lalo ngayon, kasi nung araw, medyo mahirap-hirap pa eh. Kasi yan ay tribunal, may mga paperwork, may mga taong gumagalaw, kaya may mga bayad yung mga yun. Kaya ang iyong case, katulad din ng gobyerno, ay di laging involved sa money. Ay ngayon ang sabi ni Pope Francis, kumahari at kung talagang pobre, kahit walang bayad, tulungan niya. At yun namang makaka-afford, di mag-donate na lang. Pero hindi na ngayon problema ang pera. Para ikon siya, para tawag dito, para i-process ang kanilang papel at ang kanilang case. So ganun kadali eh. Talagang tinutulungan ng mga naggumanda ang pamilya. We are after the family. Ayan na, kasi kapag ganito ay ang affected ang mga bata eh. Lolo Monsi, yun na nga po. Kung affected po yung mga bata, paano po yung properties nila at mga anak pag pinayagan ng simbahan, yung hiwalayan? Abay, doon na papasok ang government. Ano ba naman ang government laws about paghihiwalay na ganyan? So, hindi na kami nakikialam sa properties. Hindi na kami nakikialam kung kanino mapapapunta ang bata sa babae o sa lalaki. Wala na. Ang amin lang is solely to declare that. At pwede na uli silang magsa. Yung mga gayong legal pa na, ayun na isa sa government. Lolo Monsi, pwede na po ba ulit sila mag-asawa pagkatapos po na maanal yung... Gusto ko sabihin, kahit kinabukasan pwede, pero it is not that easy. Kasi yan, may record yan sa gobyerno, sa government. Kaya, dapat, para lang safe, maging safe ang mag-asawa, ay kung maaari, humingi ng yung tawag dito, short of saying divorce, hindi naman divorce, kundi i-declare din ng gobyerno susuportahan yung decision ng simbahan na sila'y ninakasal. Sapagkat under the law, kasal sila. So, under this church, hindi kasal. Ngayon, mga ngailangan na sasabihin din ng law na, okay, they are.
tao dito. They are not married and they are free to marry. Kailangan din ang papers from yun. Para lang safe. Lolo Monsi, paano po kaya yung properties nila kung sa simbahan is hiwalay na sila, pero sa government is nasa process pa sila, kumbaga hindi pa po hiwalay? And precisely, at parang nabanggit ko na rin nga, na ang tungkol sa ganoon ay ang government ang bahala. Ano? Ang simbahan lamang ay tungkol sa kanilang status. Tungkol naman sa after that, yung mga inheritance, okay, property ng setsa, ay wala nang kinalaman ng simbahan. Ang government na rin yung bahala. You're watching ETVN Philippines.